Napaisip na ba kayo kung bakit, sa kabila ng pagkakaroon natin ng mga iPhone, artificial intelligence, AI, at lasers, hindi pa rin natin magawa ang nagawa ng tao 4,500,000 taon na ang nakalipas? Ang sabi sa atin, simpleng mga nitso lang daw ito. Tumpok-tumpok na bato na ipinatayo ng mga pinunong mapagmalaki. Pero kung susuriin nating mabuti, ang opisyal na bersyon ay nagkakalasog-lasog na, mas mabilis pa sa pagkakagiba ng lumang papyrus. Kumusta mga kaibigan? Ngayon, itatabi muna natin ang mga aklat aralin sa eskwelahan dahil wala silang sinasabing ganito. Nagtipon ako para sa inyo ng 20 sikreto ng mga piramid na tiyak na ikakairita o ikagugulo ng isip ng mga arkeologo. Pag-uusapan natin ang mga teknolohiyang parang salamangka, matematika, na daig pa ang kasalukuyang panahon at ang mga bakas ng kagamitan na imposibleng umiral noong Bronze Age. Handa na ba kayong malaman kung anong misteryo ang itinatago sa atin ng buhangin ng panahon? Tara na. Bago natin talakayin ang mga mismong sikreto, balikan muna natin kung ano ang mga paangkalahatang kaalaman na sinasabi sa atin. Sinasabi ng opisyal na Ehiptolohiya na ang dakilang piramide ni Khufu ay tinatayang 4,500 taon na ang tanda. Ito raw ang panahon ng lumang kaharian. Ang paniniwala, ang ginamit lang ng mga Ehipsyo ay mga pait na tanso, mga martilyong bato, at mga lubid na gawa sa hemp. Walang bakal, walang gulong, sa paraan ng pagkakakilala natin, at walang mga crane. Tanging libu-libong manggagawa, kasiglahan, at mahabang panahon. Ngunit kapag sinimulan mong suriin ang mga detalye ng engineering, ang ideya ng simpleng konstruksyong ito ay unti-unting nawawala. Hindi kayang unawain ng isip ang lawak ng kanilang ginawa. Mayroon itong 2,300,000 block ng bato at hindi tayo narito para magdebate kung paano nila hinatak ang mga batong ito, kundi para tingnan ang mga anomalya na imposibleng ipaliwanag gamit ang simpleng lakas tao lamang noong panahong iyon. Kaya simulan na natin itong pag-aralan ng isa-isa. Magsimula tayo sa isang bagay na halata pero nakakagulat, ang oryentasyon nito sa mga direksyon. Ang Great Pyramid ay nakahanay sa True North ng may katumpakang nakakakilabot. Ang pagkakamali lang nila ay 3/6 lang ng 1 degree. Para maikumpara, ang sikat na Paris Observatory na itinayo noong ika-17 siglo gamit ang mga teleskopyo at mga pinakamahusay na kagamitan noon ay may doble pang kamalian. Isipin mo yan, ang mga sinaunang tagapagtayo, wala pang kompas, imbentado pa lang yan, libu-libong taon pagkatapos, ay nahanap ang True North ng mas tumpak kaysa sa mga Europeanong astronomo noong panahon ng kaliwanagan. Paano nila nagawa iyon? Sa pamamagitan ba ng mga bituin? Siguro. Pero ang ganitong katumpakan ay hindi lang basta simpleng pagmamasid. Kailangan nito ng mga instrumento na may napakataas na precision or katumpakan noong sinisimulan pa lang ang pundasyon. Hindi ito simpleng swerte. Ito ay isang pambihirang gawaing engineering na halos hindi na kapani-paniwala. Ito naman ang pangalawang sikreto na malamang hindi mo mapapansin kahit nakatayo ka mismo sa harap ng piramide. Ang Great Pyramid of Khufu ay hindi lang may 4 na gilid. 8 talaga ito. Opo, hindi kayo nagkakamali. Ang bawat isa sa 4 na mukha nito ay bahagyang nakakurba papasok, parang isang dambuhalang lente. Napakaliit ng pagkakakurbang ito, kaya't hindi ito makikita kung nakatayo ka lang sa lupa. Makikita mo lang ang pambihirang penomenang ito mula sa himpapawid at sa ilang partikular na araw lang sa taon, sa mga araw ng equinox.
kung saan ang sikat ng araw ay tumatama sa tiyak na anggulo. Dito, ang isang kalahati ng mukha ay nasisikatan, habang ang kabilang kalahati naman ay nasa lilim. Bakit pa kailangang gawing komplikado ang disenyo? Mas madali pang ang gumawa na lang ng tuwid na dingding. May ilang inhinyero ang naniniwalang nagdaragdag ito ng katatagan o stability, samantalang ang iba naman ay iniuugnay ito sa mga kalendaryong astronomikal. Ngunit nananatiling katotohanan na ito ay sadyang ginawa at isa itong napakakomplikadong desisyong pang-arkitektura. Pagdating sa ikatlong punto natin, matinding debate ito ng mga chemist at historian at tumatagal na ito ng dekada. Ang pinag-uusapan natin ay ang teorya ng geopolymer concrete. Sa opisyal na bersyon, ang mga block raw ay minana at kinuha mula sa mga quarry. Pero si Professor Joseph Davidovich, nakakita siya sa loob ng mga limestone block ng piramide ng mga hibla ng buhok ng tao, air bubbles, at mga mineral na imposibleng makita sa natural na bato sa Giza sa ganoong kombinasyon. Sinasabi ng kanyang teorya na ang ilang blok ay hindi inukit o kinuha sa quarry, kundi ibinubuo mismo sa lugar, parang simento ngayon. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit napakakinis at perpekto ang pagkakabit ng mga bato. Hindi mo mailulusot kahit ang talim ng kutsilyo sa pagitan nila, dahil ang likidong halo raw ay basta punong-puno lang ang bawat espasyo ng perpekto. Kung totoo ito, ang mga Ehipsyo ang pinakamahusay na chemist noong sinaunang panahon, at tayo naman na wala sa atin ang sikreto ng kanilang semento sa loob ng libu-libong taon. Ang ikaapat na sikreto na madalas nakakaligtaan: hindi kailanman nakakita ng mummy sa Great Pyramid o sa iba pang mga piramid sa Giza. Wala talagang kahit isa. Lahat ng nakikita natin sa mga pelikula ay katang-isip lang o mga nahanap sa Valley of the Kings na napakalayo sa Giza at ginawa ng mas huli. Ang mga sarkopago sa loob ng mga piramide nang buksan ng mga unang explorer ay walang laman. Higit pa rito, ang sarkopago sa King's Chamber ay mukhang hindi naman talaga ginamit para sa paglilibing. Ito ay magaspang, walang nakaukit na inskripsyon at walang takip. Kaya nagkakaroon ng lohikal na tanong: kung hindi ito mga libingan, ano ang mga ito? Siguro mga cenotaph lang ito, mga huwad na libingan, o may iba talagang gamit ang mga higanting makinang ito na hindi konektado sa kamatayan. Sige, dumako na tayo sa panglimang katotohanan, ang mismong granite sarcophagus na nasa King's Chamber. Gawa ito sa isang buong tipak ng chocolate-colored na Aswan granite. Pero ito ang nakakagulo. Mas malaki ang sukat nito kaysa sa mga daanan papasok sa silid. Isa lang ang ibig sabihin nito: ang piramide ay itinayo sa paligid ng sarcophagus na ito. Una, inilagay muna nila ito bago nila itinayo ang mga dingding at kisame. Pero ang pinaka-nakakamangha ay ang mga marka ng pagkakagawa. Mayroong mga bakas ng tubular drilling or pagbubutas na parang tubo sa granite. Si Engineer Christopher Dunn, pagkatapos pag-aralan ang mga bakas na ito, ay nagtapos na ang drill ay bumaba sa granite sa rate na 1/10 of an inch per revolution. Kung ikukumpara, mas mabagal pa rito ang mga modernong diamond drill. Para maabot ang ganitong bilis, kailangan mo ng multiton na pressure at ultrasonic vibration. Hindi mo ito magagawa gamit ang tansong drill at buhangin lang. Kahit pabigyan ka ng 3,000 taon, ang ika-6 na lihim ay hindi tungkol sa mismong piramide, kundi sa walang hanggang bantay nito, ang Sphinx. Sinasabi ng mga hiyologong nag-aaral sa pagkagasgas ng katawan ng Sphinx at ng mga pader ng trinsera sa paligid nito
na ang mga markang ito ay iniwan ng tubig. Hindi raw gawa ng hangin at buhangin, kundi ng agos mismo ng tubig-ulan. Ang mga patayong uka ay nagpapahiwatig ng libu-libong taong pag-ulan sa Ehipto. Subalit, ang klima sa Sahara ay nagbago at naging tigang mga 3,000 taon bago ang ating kapanahunan. Ibig sabihin, posibleng naitayo ang Sphinx bago pa man ang mga paraon, noong ang Ehipto ay isa pang may-abong na hardin. Ayon sa ilang pagtatantya, umaabot pa sa ika-10 milenyo BC ang petsa ng pagkakagawa nito. Kung totoo ito, guguho at magkakanda-pira-piraso ang ating buong kronolohiya ng sibilisasyon. Ang pang-7 punto ay ang tanyag na Orion Correlation. Hindi lang basta nagkataon ang pagkakaayos ng 3 piramid sa Giza, eksakto nitong sinasalamin ang posisyon ng 3 bituin na bumubuo sa balabal ni Orion o Orion's Belt. Ang lalong nakamamangha, hindi lang posisyon ang kinopya, kundi isinaalang-alang din ang kanilang katingkaran o liwanag. Ang 2 malaking piramido ay tumutugma sa mas maliwanag na mga bituin. Samantalang, ang pangatlo, ang Pyramid ni Menkaure, ay bahagyang nakalihis at mas maliit kapareho ng pangatlong bituin, ang Mintaka. Tiniyak ng mga astronomo kung kailan eksaktong nagkaroon ng perpektong pagkakahanay ang mga bituin sa langit at ang mga piramid sa lupa. At muli, lumalabas ang petsa, tinatayang 10,500 taon bago ang kasalukuyang panahon or 20,500 BCE. Nagkataon lang ba ito o sinadya ng mga sinaunang arkitekto na ikulong ang mismong panahong iyon sa loob ng mga batong ito? Pang-8 katotohanan, mga anomalya sa temperatura. Noong taong 2015, isang pandaigdigang grupo ng mga siyentipiko ang nagsagawa ng thermal scanning sa mga piramide. Mayroon silang natuklasang lubos na kakatwa. Napansin nila na ang ilang mga bato sa paanan ng dakilang piramide ay mas mainit kumpara sa iba. Umaabot sa 6 na degree Celsius ang pagkakaiba ng init na isang napakalaking sukatan, lalo na para sa bato. Maaaring senyalis daw ito na sa likod ng mga batong ito ay may mga lukab o kaya naman mga pasilyo kung saan umiihip ang hangin. O tulad ng paniniwala ng mga nagtutulak ng alternatibong teorya, posibleng may mekanismo pa ring gumagana sa loob na patuloy na naglalabas ng init. Sa kasalukuyan, wala pa ring formal na paliwanag hinggil sa pambihirang fenomenong ito. Pero ang mga heat spots o maiinit na bahagi ay nananatili. Ang ika-9 na sikreto ay ang malaking butas, Big Void. Noong taong 2017, ginamit ng Scan Pyramids Project ang muon tomography, isang teknolohiya na parang X-ray sa mga gusali, at nadiskubre nila ang isang napakalaking espasyo sa loob ng Great Pyramid ni Khufu. Matatagpuan ito sa mismong ibabaw ng Grand Gallery at may haba na hindi bababa sa 30 metro. Ang espasyong ito ay kasinlaki ng isang pampasaherong eroplano. Walang nakitang pasukan doon at walang sino man ang nakakaalam kung ano ang nasa loob. Maaari kayang may mga nakatagong tunay na kayamanan o kaya naman mga sinaunang balumbon. Nag-aalangan ang mga arkeologo na butasin ng mga pader dahil baka masira ang monumento. Kaya sa ngayon, tanging hulaan lang ang magagawa natin kung ano ang sikretong tinatago ng lihim na silid na ito. Ang pang-10 katotohanan, ang komputasyon sa pagtatayo. Magkwenta lang tayo. Ang piramid ay binubuo ng 2.3 milyong block. Ito ay itinayo sa loob ng 20 taon. Kung nagtatrabaho sila ng 12 oras bawat araw, sa buong taon, walang pahinga o holiday, kailangan ng mga manggagawa na maglatag ng isang bloke tuwing 2.5 minuto. Tuwing 2 minuto, kunin, hubugin, ihatid, iangat,
at perpektong ikabit ang isang napakabigat na bato. At ganyan ang tuloy-tuloy nilang ginawa sa loob ng 20 taon, walang patid. Kahit pa may modernong logistik tayo, parang nakakabaliw ito. Kaya naman, alinman sa dalawa, mas matagal talaga ang pagtatayo or ibang-iba ang kanilang teknolohiya na nagpapahintulot sa kanila na ilipat ang mga bato ng napakadali. Ikalabing-isang lihim, ang pagkakapantay ng lupa sa paligid ng piramide. Ang mismong platform kung saan nakatindig ang Great Pyramid ay napantay sa kamangha-manghang presisyon. Sa lawak na aabot sa ilang ektarya, ang diferensya lang sa taas ay hindi hihigit sa 2 sentimetro. I-imagine nyo na lang na pinapantay nyo ang sahig ng inyong kondo, pero ang kondo nyo ay kasing laki ng 6 na football field. At ang tanging gamit nyo lang, tanging mga patpat at tubig, walang modernong laser level. Kahit pa nga sa paggawa ng modernong pundasyon ng mga skyscraper ngayon, mas malaking pagkakamali o toleransya ang pinapayagan. Ito ay nagpapahiwatig ng napakataas na kultura ng geodesy or pagsusukat ng lupa. Isang bagay na sa hindi maipaliwanag na dahilan ay napakabihirang isulat sa ating mga aklat kasaysayan. Ang ikalabindalawang lihim nakatago sa ilalim ng lupa. Ang Giza Plateau ay parang isang tunay na Swiss cheese. Sa ilalim ng mga piramide, mayroong malawak at siksik na sistema ng mga tunnel, shaft at silid. Ang ilan sa mga ito ay lubog na sa tubig. Ang sikat na Griyegong historiador na si Herodotus ay sumulat tungkol sa isang underground na lawa sa ilalim ng mga piramide at sa isang sarcophagus o kabaong na lumulutang sa isang isla. Matagal itong itinuring na katang-isip o mito. Ngunit ang mga modernong pag-aaral ngayon ay nagpapatunay na mayroon ngang napakalaking butas at mga water-bearing layers sa ilalim ng talampas. Sa tinatawag na Osiris Shaft na humuhukay ng napakalalim sa lupa, nakakita sila ng tubig at mga sarcophagus. Marahil, ang pinakakaakit-akit na bagay ay wala sa loob ng mga piramide, kundi sa mismong ilalim nito. Ikalabintatlong katotohanan, mga kakaibang artipakto sa templo ng Dendera na hindi man sa Giza matatagpuan pero konektado pa rin sa kultura ng mga Ehipsyo, makikita ang mga bas relief na nagpapakita ng tinatawag na mga ilaw ng Dendera. Nakakamangha ang pagkakahawig nito sa malalaking bumbilya, incandescent lamps, na may mga kawad ng kuryente na konektado sa isang generator o ang tinatawag na JED pillar. Ayon sa opisyal na paliwanag ng siyensya, ito raw ay simbolo ng pagsilang ng isang Diyos mula sa bulaklak ng lotus. Ngunit para sa mga inhinyero at mga arkitekto, isa itong detalyadong blueprint o disenyong teknikal. Kung totoo ngang may kuryente sila noon, ipinapaliwanag nito kung bakit walang naiwang uling o bakas ng apoy sa malalalim na pasilyo ng mga piramide. Dahil kung sulo ang ginamit nila, tiyak na mag-iiwan yon ng marka sa kisame. Pero halos wala namang makita doon. Ang panlabing-apat na sikreto, ang misteryo ng akustika. Ang kamara ng hari, King's Chamber, sa Great Pyramid ay mayroong pambihirang katangian pagdating sa tunog. Kung kakatukin mo ang granite na sarcophagus, ang tunog ay magre-resonate na parang kampana at maglalabas ito ng nota A. At ang ugong na ito ay magtatagal ng matindi. Ang buong istruktura ng kamara ay sadyang idinisenyo upang palakasin ang ilang partikular na frequency o dalas ng tunog. Ayon sa ilang mananaliksik, ginamit ito para sa sound healing, pagpapagaling gamit ang tunog, o kaya ay upang ipasok ang mga pari sa isang binagong estado ng kamalayan. Literal na nararamdaman ng buong katawan ang tunog doon. Halos imposibleng makamit ang ganitong pambihirang acoustic effect sa pamamagitan lamang
ng simpleng pagpapatong-patong ng mga bato. Ang ika-15 punto ay tungkol sa golden ratio at sa pi. Kung hatiin natin ang perimeter ng base ng piramide sa dinobleng taas nito, makukuha natin ang 3.14, ang bilang na pi. Eksakto ito, hanggang sa thousands. Ngunit, opisyal na nadiskubre ng mga Griego ang bilang na pi mas matagal matapos itong maitayo. Dagdag pa rito, naka-encode rin sa mga sukat ng piramid ang golden ratio o ang bilang na phi. Siyempre, sinasabi ng mga skeptic na nagkataon lang ang lahat. Parang kung matagal mo raw sukatin ang tambak ng mga bato, makakakita ka ng kahit anong numero. Pero kung dos-dosenang beses na itong nangyayari at napaka-fundamental pa sa matematika, ang salitang nagkataon ay tila hindi na kapani-paniwala. Ika-16 na sikreto, ang kakayahan nitong makatagal sa matitinding lindol o ang tinatawag na seismic resistance. Matatagpuan ang Ehipto sa isang aktibong seismic zone at marami ng pagyanig ang matagumpay na nalampasan ng mga piramide. Ang sikreto ay nasa mismong disenyo ng istruktura. Hindi monolitiko ang mga piramide. Hindi ito isang buong block. Sa halip, binubuo sila ng malalaking bato na mayroong maliit na mga puwang. Bukod pa rito, may tinatawag na relief chambers o silid na pampabawas sa bigat sa ibabaw ng kisame ng ilang panloob na silid. Dahil sa ganitong konstruksyon, nagagawa ng istruktura na gumalaw or huminga nang hindi ito tuluyang guguho. Higit pa rito, gumamit sila ng sopistikadong sistema ng interlocking sa bawat bato na nagsisilbing tongue and groove para magkonekta ang bawat block. Ito ay hindi kapani-paniwalang komplikadong inhenyeriya na talagang binalangkas para magtagal ng libu-libong taon. Ang mga modernong gusali ngayon ay bihirang idisenyo na tumagal ng higit sa 100 taon. Samantalang, ang mga piramide ay may matibay na garantiya para sa habambuhay. Ika-17 katotohanan, isang bagay na nakakabigla sa lahat ng turista. Sa loob ng Great Pyramid, wala kang makikitang hieroglyphics. Walang mga papuri sa paraon. Walang talaan ng kanyang mga nagawa o anumang eksena mula sa Book of the Dead. Ang mga dingding ay lubusang hubad, makinis at walang dekorasyon. Napakadi karaniwan nito sa sining ng Ehipto kung saan karaniwang inuukitan at binubordahan ang bawat sentimetro ng libingan. Ang kaisa-isang nakasulat ay isang magaspang na iginuhit na cartouche ni Khufu na matatagpuan sa relieving chamber. Pero marami nang nagsasaliksik ang nagdududa sa katotohanan nito. Pinaghihinalaan nilang isa lang itong peke na gawa ng tagapagtuklas na si Howard Weiss noong ika-19 na siglo. Bakit kaya hindi pinirmahan ng paraon na nagtayo ng pinakadakilang istruktura sa mundo ang kanyang sariling gawa, ang ika-18 misteryo, ang mga pintuan ni Gantenbrink? Mula sa Queen's Chamber, mayroong makikipot na lagusan o shaft na umaakyat pataas. Noong dekada 90, 1990s, nagpadala sila ng robot doon at sumalpok ito sa isang maliit na pintong bato na may 2 tansong hawakan. Nang magbutas ang robot at sumilip sa loob, nakita niya ang isang maliit na silid at isa pang pinto. Bakit kailangan gumawa ng ganoon kakumplikadong lagusan na sinasarhan pa ng mga pinto na may tansong palamuti kung wala namang tao ang kayang pumasok dito? Malinaw na ito ay isang uri ng teknikal na layunin at hindi lamang ito isang simbolikong daanan para sa kaluluwa. Ika-11 na katotohanan, ang bilis ng liwanag. Ang koordinasyon ng sentro ng Great Pyramid ay 29.979, 20.7 degrees north latitude. Ang bilis naman ng liwanag sa vacuum ay 296,792 sa 458,
200,000,000, 792,458 metro kada segundo. Ang mga numerong ito ay halos perpektong nagtutugma. Oo, ang metro at segundo ay mga modernong sukat. Pero dahil sa tindi ng pagkakapareho, tuwang-tuwa talaga ang mga conspiracy theorists dito. Posible kaya na ang ginagamit nating mga unit of measurement ngayon ay nakabatay pala sa kaalaman na mas matanda pa kaysa sa inaakala natin? At panghuli, ang ikadalawampung sekreto. Ang pinakamatapang na teorya ay ang pagtingin sa piramide bilang isang teknikal na kagamitan. Iminungkahi ni Christopher Dunn na ang Great Pyramid ay nagsilbing isang dambuhalang power plant. Ang granito na may mataas na nilalaman ng quartz ay maaaring gumana bilang isang piezoelectric. Ang tubig sa ilalim ng lupa ay lumilikha ng vibration or panginginig at ang mga shafton naman ay naghahatid ng mga chemical na reagent dahil may natagpuang bakas ng zinc at hydrochloric acid doon. Ang lahat ng ito ay posibleng makabuo ng enerhiya, marahil microwave na maipapadala ng wireless. Bagamat parang science fiction ito, ang teoryang ito ay nagpapaliwanag sa halos lahat ng mga kakaibang aspeto ng engineering na walang saysay kung ang gusali ay ginawa lamang para maging isang simpleng libingan. Nakakagulat, di ba? 20 katotohanan na nagpapatunay na may malaking butas sa opisyal na kasaysayan. Sanay tayong isipin na ang mga sinaunang tao ay simple lang at mga magsasaka. Pero ang mga piramid ng Giza ay nagpapakita ng ibang kwento. Nagpapatunay sila ng malalim na kaalaman sa astronomy, mathematics, geodesy, at engineering. Mga kaalaman na ngayon pa lang natin unti-unting nadidiskubre ulit. Ito ba ay mga nakalimutang teknolohiya ng sangkatauhan o tulong galing sa labas? O baka naman, sadyang minamaliit lang natin ang henyo ng ating mga ninuno. Sa ngayon, mas marami tayong tanong kaysa sagot. Pero isang bagay ang sigurado, may kulang na napakahalagang pahina sa ating mga aklat sa kasaysayan. Mga kaibigan, maraming salamat sa panunood hanggang dulo. Alin sa 20 katotohanan ito ang pinakanakagulat sa inyo? Mag-comment kayo sa ibaba. Binabasa ko lahat ng inyong opinion, kahit pa ang pinaka-weird. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, i-like nyo na, mag-subscribe sa channel, at huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Hanggang sa muli nating pagtuklas ng mga bagong misteryo.